Kuya Allen, tama ang hinala ko. Mabigat ang dinadala niya. Kaya siguro naging ganun ang ugali niya. Nung magpaalam na ako, ang sabi niya ay, "Sir, kailan kayo babalik dito?" "Pahag naman po, sir, para maramdaman ko na wala na kayong galit sa akin." Ramdam ko ang init ng hininga niya nung niyakap ko rin siya. Pero di ako nagpatangay sa tukso, kundi nilabanan ko. Sabi ko sa sarili ko, nahuli ko na ang loob mo. Pag nakalabas ka na dito, doon kita parurusahan para mamulat ka sa mundo. Para mamulat ka sa pakikibaka sa lipunan ng mga banyaga. Lumipas ang mga araw at lumabas na siya at wala na yung nakasemento niya. Back to normal na. Umuwi na sa bahay niya o sa unit niya. Nabigla siya sa nakita niya. Malinis na. Wala na mga labahin. At ang mga bayarin niya sa gas at kuryente. Ang mga resibong nasa ibabaw ng mesa niya. Bigla siyang nag-message sa akin. "Sir, ang linis naman. Tapos wala na rin akong babayaran. Salamat po sir ng marami. Sana bago ako mapag-duty, makausap ulit kita. Please po sir." Ang sabi niya. "Sige, labas ako ng 12 AM. Hintayin mo ako sa labas ng unit mo. Dadaanan kita." Yun ang naging reply ko, Kuya Allen. Nung lumabas na ako at dinaanan siya, sumakay siya sa kotse ko at dinala ko siya sa unit ko at nag-usap kami. Kuya Allen, lumuhod siya sa harapan ko na umiiyak at nagpapasalamat. Sabi ko sa kanya na, "Huwag mong gagawin yan. Upo ka lang. Diyan ka lang at kukuha lang ako ng tubig." Hanggang sa nakapagkwentuhan na nga kami. Tapos nagmasid-masid siya. "Sir, ang laki pala ng unit mo. Pangmayaman." Sagot ko naman sa kanya ay, "Hakim, sa Lunes mag-duty ka na. At pwede ba baguhin mo na yung lifestyle mo? Ha?" "Sige po sir. Sabihin niyo po ang unang hakbang na gagawin ko po." Ang sagot niya. "Pag andun ka na, humingi ka ng paumanhin sa leadman mo. Mag-sorry ka at yakapin mo siya. At sa lahat ng mga makakasalubong mo, bumati ka bilang pagrespeto. Sa mga kasama mo sa skwadra, mag-sorry ka. At sa mga Pilipinong kasama natin, kaya mo bang gawin yun?" Ang tanong ko. "Opo sir," ang sagot naman niya. "Maraming salamat po sir." Sabay abot sa kamay ko at niyakap ako. "Sir, dito na lang po ako matutulog," ang sabi niya. Sagot ko naman ay, "Hakim, hindi pwede. Alam ko pag dito ka matutulog, iba ang mangyayari. Ayaw ko mangyari yun. At yun ang kinakatakutan ko. Ayaw kong umabot sa ikaw na magmando sa akin. Di ko pa kilala ang ugali mo. Tara, ihatid na kita sa bahay mo. Darating din yung oras na para sa atin." Ang sagot ko sa kanya. "Kuya Allen, alam kong malapit na akong matokso.
Subalit nag-alinlangan ako. Dumating ang Lunes at ang laki ng pagbabago. Lahat ng sinabi ko ay tinupad niya. Ang laking gulat ng leadman niya. Tuwang-tuwa yung hapon. Kuya Allen, umuwi na naman ako ng Pinas para magbakasyon. Gawa ng sayang kasi ang ticket na libre naman. At may isang buwan na pahinga. Bago ako lumipad, nag-message ako kay Hakim. Kung may padala siya, ihatid na lang niya sa unit ko. Nang pumunta siya sa unit ko, tanging padala niya ay sobre. Pakiabot na lang po ito sa kapatid ko, sir. Ang sabi naman nito. Kuya Allen, nung nasa Pinas na ako at nakapagpahinga na, tinawagan ko ang kapatid niya sa messenger. Sabi ko, punta siya ng Pampanga para iabot ko sa kanya yung padala ng kuya niya. Sa madaling salita ay nakarating siya. Nung may nag-doorbell, ang sabi ay kapatid siya ni Hakim. Pinapasok siya ng kasambahay ko. Nung bumaba ako, napawawa ko sa sarili ko. Ang sabi ko ay, ikaw ba si Khalid? Opo, sir. Sabay mano sa akin. Tama ang kuya niya. Pogi ang kapatid niya. Kasing taas niya ang kuya niya. Tawagin natin ang kuya mo. Nasa bahay na yun sa mga oras na to. Ang sabi ko. Nung nakakausap na namin ng kuya niya, sabi ko sa kanya ay, Hakim, pwede ko bang buksan sa harap niya ang sobre? Sige sir, wala pong problema. Sagot naman ito. Nabigla ako dahil malaking pera pala ang nasa loob ng sobre. Sabi ko, delikado na magdala ng pera sa biyahe. Kung pwede sana na ako na lang ang maghatid sa kanya sa Manila. Kayo pong bahala, sir. Ang sagot naman ni Hakim. Tinawagan ko ang pinsan ko na magdadrive para sa Manila. Nung makarating kami ng Maynila, yung bahay nilang inuupahan maliit lang. Yung tatay niya may sakit at yung nanay naman ay nagbebenta ng pagkain. Doon ang gagaling ang extra income nila. Nataranta ang nanay niya at ang kapatid ni Hakim dahil di nila akalain na nakarating ako sa kanila. Konting kwentuhan. Masikaso ang kapatid ni Hakim. Nakikipagbiruan at di malaman kung anong ihapag sa akin. Sana sir makapasyal ulit ako sa inyo. Napaka-presko at maluwag yung bahay nyo. Inimitahan ko ang pamilya niya na pumasyal dun sa amin sa Pampanga para makapag-relax sila. Nagkatinginan silang mag-ina. Nung makabalik na kami sa Pampanga, nag-message sa akin si Hakim. Sir, ang bayad niyo po. Inopera niyo pala na magbakasyon yung family ko. Salamat po. Ang sabi nito. Lumipas ang 2 araw, nag-message sa akin si Khalid. Sir, payag na po si Mama. 2 araw po kami. Kinabukasan ay kinausap ko yung pinsan ko na driver at sinabihan ko na sunduin sila. Sa madaling salita, Kuya Allen, nakarating sila dito sa bahay ko kasama yung tatay nila na may sakit. Sa 3 araw nila sa bahay ko,
Maraming nabuong kwentuhan at mga plano. Sa totoo lang, Kuya Allen, ang ganitong paraan ang siyang naisip ko para mapagbago ko ng tuluyan si Hakim. Yung kapatid ni Hakim ay malakas sa inuman. Bibo siyang kausap. Malayo sa kuya niya. At alam ko, madali siyang makuha dahil game na game siya. Pero di ako nagpatukso sa batang kapatid nito. Biniro ko lang na sabi ko, bago ako bumalik sa Europe ay titikman ko siya. Sagot naman niya ay, anytime sir. Kahit ngayon na, ang sabay tawa niya. Pero walang nangyari sa amin, Kuya Allen. Lumipas ang bakasyon at nakabalik na ako ng Europe. Back to normal na naman ang buhay ko. As usual, pasok sa work at bahay lang. Minsan pumunta sa unit ko si Hakim. Bagong ligo ito at preskong-presko. Sir, labas tayo. Kaya naman tayo sa labas. O sige, ikaw ang bahala. Sagot ko naman. Sir, 3 buwan na lang, alis na ako. Di na kita makikita at makakasama. Di na ako mariregular sa work natin eh. Sabi nito. Di ako naimik at pinabayaan ko lang siya magsalita. Maraming salamat sir at nakilala kita. Kuya Allen, dumaan ang buwan. Dumating na ang kinatatakutan ni Hakim. Sabi ko sa kanya, be strong ka lang. Lagi siyang napunta sa unit ko at umiiyak. Sir, last month ko na. Ano ba ang kulang sa pinakita ko? Kung pwede lang kitang yasawahin, ibibigay ko ang pagmamahal ko. Parang awa mo na, sir. Kuya Allen, sumuko na ako sa awa. Niyakap ko siyang mahigpit at nakonsensya sa pasakit na binibigay ko. Tinignan ko siya ng matagal, sabi ko, napagbago kita at pinarusahan ng hindi dapat. Kung aalis siya, parang sinira ko na rin ang pangarap niya sa pamilya niya. Nakikita ko na nakapokus lang siya sa work at sa family niya. Sabi ko sa kanya, magkaiba man ang prinsipyo natin at paniniwala, sa katapusan ng buwan nito, di mo ba alam na magiging regular ka na? At walang nakakaalam ng sino man. Kami lang na mga bisors mo ang may alam. Nakita ko ang pagbabago mo. Nararapat lang na maging regular ka. Hindi ko sinimantala ang kahinaan mo. Nilabanan ko yun dahil mahirap na baka ikaw ang magmando sa akin. Sabi ko sa kanya, Kuya Allen, umiyak siya na parang bata. Sabay yakap niya na mahigpit sa akin at tinalikan ako sa bibig. Sabi niya, Sir, gawin mo ang gusto mo. Pinapaubaya ko na ang katawan ko sa'yo. Di ako magsisisi. Susuklian ko pa ng pagmamahal. Ang sabi nito sa akin, Kuya Allen, ni isa sa mga katrabaho namin, walang nakaalam na may namamagitan sa amin ni Hakim. Hanggang sa kasalukuyan, turing niya sa akin ay parang asawa. Sa ngayon, nakabili na rin siya ng bahay sa Pampanga.
at patuloy na umaasenso ang buhay niya. Hanggang dito na lang po, Kuya Allen. Maraming salamat.